Alright mga bossing, LRDT, peace lang tayo dyan. Ano raw? So ayan, gagawa tayo ng video about kay Team McRaider versus Mindanao Drag Race. I-review natin kung saan nga ba nagsimula yung issue nilang dalawa. Let's start! Hinahamon yung sniper 150, ay hindi, sniper 200 natin plus 3mm mga sir. Galing yan. Yan lang, pero kaya kitang partidahan ng isang poste. Ano raw? Real talk yan mga sir, real talk yan sa naka-raider. Pag company sealed lang yung motor mo, kaya kitang plasan ng isang poste. Kaya pa rin kitang habulin. Real talk yan. Kahit mag Superman ka pa, okay lang. Kahit ano pang aerodynamic yung gawin mo, feeling ko hindi mo pa rin kakayanin yung motor ko. So, dyan po sa video na yan, sa video ni McRaider, dyan po nagsimula ang lahat. Marami po kasing nag-react sa video na yan. Marami kasing malalakas na Raider 150 Fi dito sa Mindanao. Kaya ganun na lang sila mag-react. Including na po ako. Gago! So ayun, ewan ko ba kung anong nakain ni McRaider, ba't ganun yung na-post niya. Siguro for the views lang or talagang mayabang lang siya. Ewan ko lang. Comment kayo kung anong yung opinion nyo. McRaider, mao na imong giingon nga company seal do. Oh. Raider fuse stock na nga. Punta ka dito sa Mindanao. Ako'y bahala sa iyong pamasahe. Oh, ang karga nito, guys, is throttle body, injector. Yeah, sprocket lang, guys. Stock sprocket. Oh, punta ka dito, McRaider. Kami na bahala sa iyong pamasahe mo. Sinasabi mong sniper na malakas, tatalunin lang yan ng stock dito, Mindanao. Friendly kids lang daw. Oh. Oh, walang palaman yan, guys, walang palaman. Wow! Oh, narabos. Makitag si McRaider, guys. Oh, stock lang, stock. Di kami mayabang dito. Oh, sadyang nahihabangan lang kami sa'yo. Meron na naman tayong nakitang video sa Facebook mga sir na naghahamon na naman dito sa sniper 200 natin mga sir. Sabi niya siya na daw bahala sa sa pamasahe natin papunta sa kanila. Since na kayo yung nagyaya sa motor ko at saka meron din naman pala kayong panggastos, ayan. Ba't hindi na kayo na lang yung pumunta dito para at least malaman nyo yung sinasabi ko na iba yung takbuhan ng motor nyo dyan compare dito sa amin. Ano raw? Para malaman nyo at mapatunayan ko sa inyo na nagsasabi ako ng totoo. Na kahit na bigyan ko kayo ng isang poste sa company sealed nyo na Raider FI, hindi pa rin mananalo yan compare dito sa Sniper 200 natin mga sir. Paano masabi? Para lang yung naka R3 ka, tapos hahamunin ka ng R15. Kahit bigyan mo isang poste, kaya pa rin. Adaw, renew, tikal, McRaider, Real talk naman yung sinabi ko na kahit isang poste yung bigay ko, mahabol pa rin yung Raider FI na stock. Yan, sa setup na stock engine, walang pinalitan, naka-throttle body lang, naka-injector, naka-sprocket combination lang. Hindi pa rin yung sapat para sa 200cc na sniper. Kahit na isang poste pa yan. Sabihin natin 2 kilometro lang. Paunahin ka ng isang poste. Mahabol pa rin yan. Hindi pa rin yan sapat. Hindi sapat yung pride. Hindi equal yung pride sa mat. Ano raw? Tandaan niyo yan mga sir. So dito, nag-compare si Idol McRaider R15 versus R3. Sabi niya, mananalo talaga yung R3 kasi mas mataas yung CC. Ang tanong,
R15, Raider 150 Fi ba yan? Yun lang. Diba? Dito kasi sa Mindanao, may mga Raider 150 Fi na nakikipagsabayan sa R3. Ano raw? Adaw, renew, tikal. Hindi na po company sealed, loaded na po. Pero, konti lang po yung load compare sa R3, which is 320cc po yung displacement. Now, if gusto nyo manood, R3 versus Raider 150 Fi, comment lang kayo, gagawa natin ng video yan. Naka R3 ka, tapos hahamulin ka ng R15. Yun mga sir. Ikaw, kung ikaw yung naka R3 tapos Wala mi nang hagad sa imo. Ang amo lang gusto mahitabo, amo lang tubagon ang imong issue nga dili kuno makaya sa sniper o dili makaya sa raider ang imong sniper. Karon mo yung kaog 1 km pwede gyapon bisag kuan rami pure stock. Now, sa sinabi niyang ito, pag 1 km yung tatakbuhin, hindi na po company sealed yung gagamitin niya. Ang gagamitin niya po is pure stock. Iba po yung company sealed sa pure stock. Now, if waswasan, walang problema. Kayang-kaya makipagsabayan ng Raider 150 Fi company sealed sa setup na motor ni Mack Raider. Yun lang. Sige, willing mi mag-abot tag Cebu. Dili mo dayo na sa inyo, galayo-layo naman na. Kanang tana mo kuan ka, mutubag ka sa among hagit na niya. Magkita ta sa Cebu. Dito ta maglumba, parehas ta dayo. Dili na mo kaya moabot sa inyo. Layo kayo. Cebu lang ta magkita, Cebu. Mo to. So, sinabi mo dyan na willing kayong pumunta ng Cebu para halfway tayo. Doon tayo magkita sa Cebu, doon tayo maglaro. Sa akin kasi, nagbago yung isip ko nang nakita ko tong video na to. Shout out, Mack Raider. Maoday nga, tikal ay dagan kita. Ilonggo man day, Mack Raider. Kauna siguro, tagiron. Bata nga, kabulaos mo. Adaw, renew, tikal, Mack Raider. Bagalan, tiktik mo. Ala na kabagalo, yo. Napaka-unprofessional ng mga salita niya. Hindi ko okay, walang problema. Napakadali naman tayong kausap kung maayos lang kayong makiusap. Willing akong pumunta dyan, kaso yun lang, medyo hindi maganda yung pinapakita nyo, diba? So, bakit nag-topic si Mack Raider na pupunta siya ng Mindanao? Yung sinabi ni Sabo Racing na magmi-meet halfway na lang sila. Ewan ko ba kay Mack Raider, na-post niya siguro ito para for the views na lang, no? Or nanghihingi ba siya ng simpatya, keso ganto, keso ganyan. Kasi yung sinabi ng tao, meet na lang sila sa Cebu, meet halfway na lang eh. Bakit na-topic pa niya yung Mindanao? Ang dapat nito is yes or no lang eh. Dapat sumagot lang siya, o sige, punta tayo sa Cebu, kita tayo sa Cebu. Ganun lang kasimple. Simple lang naman yung hamon ni Sabo Racing eh. Yes or no lang dapat yung sagot sa tanong or sa hamon ni Sabo Racing Team. Bakit pinapahaba pa ni Mack Raider yung usapan? Yun lang, di ba? Now, if napipersonalan na si Mack Raider sa Sabo Racing Team, dapat niyang panindigan. Una sa lahat, siya yung nagyabang. So, panindigan niya. May papalag at papalag. So, yun ang nangyari. May nang asar sa kanya kasi nayabangan sa kanya. Now, dapat panindigan niya. Di ba? Wag na sana pahabain yung vlog
vlog niya, tapos wag naman damay ng mga ibang taga Mindanao. Kami na lang. Rekta na, rekta. Kasi parang may galit siya sa taga Mindanao eh. Kada vlog niya yung ginadama niya yung mga Mindanao. taga Mindanao. Oh. So ito na guys. First stock to, tapos ito at saka yung dalawang company shield ang dalhin namin sa Cebu. Ready na ba yung kuhan, boss? Bag mo, makang ready na. Tara. Oh, ready na. Puno na oh. Oh, ready na daw guys, Cebu na. Hintayin lang natin yung kabilang kampo kay Boy Puske. No money involved dito ha. Sana totohanan yung magbigay sa ng isang pustik. Oh. Kasi kung hindi siya bigyan namin ng pustik,